Catherine's POV. Pagising ko, wala na si Logan sa tabi ko. Siyempre, alangan namang magstay siya dito, magaling na ako. In fairness, ang galing niyang mag-alaga. Di ko maiwasang kiligin kapag naalala ko yung kagabi. OMG lang talaga. Bakit ba ganun ka sa akin, sir? Naloloko na ako. Di ko na maintindihan tong nararamdaman ko. Mali to Maling-mali. Are you fine now? Agad ako napabalikwas ng bangon. Nandito pa pala siya. Hindi siya pumasok? Okay na po ako. Bakit nandito ka pa? Because this is my condo. Taas gilid niyang sabi. Oo nga naman, Catherine. Sarili mo dapat ang tinatanong mo niyan. Sabi ko nga po, mauna na po ako. Paalam ko, ayoko nang magtagal dito. Nakakaya naman kasi. Here. Sabay abot niya sa akin isang paper bag. Ano po ito? Tanong ko. Can you just open it? Irritable niyang sabi. And please don't use the word po to me. Anong gusto niya, ho? Ayaw niya na maging magalang ako sa kanya. Gara naman nun, ba? Binuksan ko ang paper bag na binigay niya sa akin. I was literally shocked sa nakita ko. White dress na pencil cut ang dulo at isang blazer. Ang ganda. Pero may isa pang nakapalutoon sa loob ng paper bag. Undergarments? My gosh! Halos mga matis na sa pulang mukha ko. Nakakahiya. Nice, right? Now get dressed. Sabay na tayo sa office. Nice? Ang lakas ng tama nitong lalaking to. Tapos sabay pa kami? Sobra na yata tong tulong niya sa akin. Nakakahiya na talaga. Sir Logan, salamat po dito pero no need yun na po akong hintayin. Salamat po at na-appreciate ko po ang lahat ng naging tulong po ninyo sa akin. Pero imbes na sumagot, umupo lang siya at nagbuklat ng magazine. As usual, siya ng cover doon. Palagi na lang akong talo sa kanya so nag-shower na lang ako at nagbihis. Siguro ilang babae na nakasama niya dito. Hays, ito na naman tong kilot sa loob ko. Gusto ko na magpa-check up pero naisip ko, sayang, pera din yun. May pandagdag ko sa pambayad ko sa kanya. Biruin nyo, 50k ang sinasahod ko monthly dahil nakadeduct na daw yung 20k na pambayad sa kotse niya. Sekretary lang yun ha? Paano pa kaya yung ibang mas matataas? Sir Logan, okay na po. Tara na. Aya ko sa kanya. Anong oras na kasi? Pansin ko hindi inalis ni Logan ang titig niya sa akin. Hala, may dumi ba ako? Baka may lampas akong lipstick. Logan, may dumi ba ako? Nothing, let's go. Sabi niya at nagmamadaling lumabas. Kanina ko pa nga sinabing tara na NGC Building. As usual, dinig ko yung bulungan ng mga chismosa. Mga empleyado pagpasok namin. Halos lahat na good morning sa kanya. Samantalang itong mokong na to, deadma lang talaga. Napakasungit. Pag napapatingin sa akin ibang babae, mga nakataas ang kilay. Inggit kayo sa beauty ko, no? Hey, what's with that green? Pati ba naman yon? Napansin pa niya? Just wow! Wala po. Natatawa lang ako sa mga empleyado ninyo. Mga patay na patay sa inyo. Kumunot naman ang noon niya sa sinabi ko. Patay? Nagalit yata. The shit I care. Just get me some coffee. Napaka-coffeeholic niya talaga. Buti hindi siya nagkakasakit o sinisikmura. Paano ang aga-aga, kape agad? What is my schedule for today? 9:30 AM pong meeting ninyo with the board. Seryosong mukha niya habang tinititigan na nasa laptop niya. Iyon sigurong ipepresent niya mamaya. Wala man lang siyang pahinga. Puro na lang trabaho. Ang boring din naman nun, ba? Sir? Yes? Hindi ba uso sa'yo yung word na pahinga? Bigla naman niya akong binigyan ng death glare na kinalaki ng mata ko. Anong basama sa sinabi ko, ba? Wala naman sigurong mali doon. How can I rest if I have lots of meetings to attend to? Sa bagay, ang hirap palang maging sobrang yaman. Marami kang pera pero hindi ka naman makapag-enjoy ng husto. Sayang, may i-recommend pa sana kung pupuntahan nyo. Total, it's summer. Hindi ko alam kung ba't palaging ang sama ng tingin sa akin ni Sir Logan. Nagsasuggest lang naman ako para makapag-detox siya Do I look like I'm interested? Sambit niya na wala man lang reaksyon ng mukha. Hindi po. Sungit ever. Pumunta na lang ako sa pesto ko at sinimulan ko ng ayusin ng mga papers at schedule niya. Hi babe! Nabitawan kong hawak kong ballpen dahil sa gulat nang biglang may dumating. As usual, sino pa bang tumatawag kay Logan ng babe? Siyempre, si Ma'am Gemma. Sinalubong niya ako ng irap at pagtataas ng kilay. Isa pa tong babaeng to. Ang laki rin ng galit sa akin. What are you doing here? We don't have any scheduled meeting for today, right? Kunot noong tanong ni Sir Logan.
Hindi ko alam kung ano ba talagang ititawag ko. Kung Logan ba o Sir Logan. Heist. Bigla namang lumapit kay Gemma si Sir Logan at bumulupot sa braso niya. I am just visiting my fiancé. Kunwari wala ako naiintindihan na usapan nila pero ang totoo, dinig na dinig ko lalo na yung sinabi ni Gemma na yon yung word na fiancé. Mag-focus ka na lang sa ginagawa mo, Catherine. Hey, excuse me. Can you leave us alone? Can't you see na naglalambingan kami? Get lost, please. Utos sa akin ng babaeng yon. Kala mo kung sino? Tumayo na ako at akmang lalabas pero bigla nagsalita si Sir Logan. You are not leaving, Catherine. Masusundin mo siya kaysa sa boss mo? Napalingon ako sa pesa nilang dalawa. Alangan namang hindi ko sundin yung bruha na yan, di ba? Eh di, nalagot ako. Hay nako. But babe, Gemma please, get out. I don't want to see your face, especially here in my office. And please, stop calling me babe. I have my name. Put that in your shit-king mind. Di naman agad nakaimik si Ma'am Gemma sa sinabi ni Sir Logan. I feel pity for her. Seriously. Masyado kasing harsh tong lalaking to pagdating sa babae na ayaw talaga niya. How dare you embarrass me in front of your secretary, ha? Malaki ang utang na loob niyo sa amin, Logan. You should be thankful dahil akong lumalapit sa'yo. I'm pretty sure na makakarating to kila daddy. Aba, may stupid talaga? Pero nakaka-tense man tong eksena na to, kulang na lamang. Bumuga ng apoy si Ma'am Gemma. Go ahead. Tell them. I can work hard for myself. And I think you already forgot na wala kaming utang na loob sa inyo. Get out or else I will call the security to throw you away. Di na nakapagsalita si Ma'am Gemma at tuloy nang lumabas pero bago siya makalabas ng office, tinulak niya muna ako kaya't napaupo ako sa sahig. Shit! Dinig kong sabi ni Sir Logan. Nagulat ako nang bigla siyang pumunta sa harap ko para lang alalayan ako. Ayan na naman ang drum sa puso ko. Okay lang po ako, Sir Logan? That woman, she's definitely insane. You sure you're okay? Yes, sir. Wala naman po yun eh. Sambit ko habang nakangiti para ipakita na okay lang talaga ako. Tulak lang naman yun eh. Di bale kung doon sa rooftop itutulak, yun, hindi na okay yun. Why are you smiling? Kunot noong tanong niya. Wala naman po. Chismoso din itong lalaking to eh. Then get back to work. Hindi ko alam kung bakit andito kami ngayon nitong lalaki na to sa isang 5-star restaurant. Hindi naman ako bagay dito eh. Hindi kaya may ka-lunch meeting na naman siya? Sir Logan, bakit po tayo nandito? Takang tanong ko. Because we will eat. Meron pa bang pwedeng gawin dito aside from eating? Napakamot ako sa ulo. Oo nga naman. Kakain siyempre. Kitang nasa restaurant eh. Ang tanga mo talaga, Cathy. Order anything you want. Paano ko order ang mamahal lang nandito? Diyos ko, masanay ako dun sa may libreng pasabaw. Dito maski yata toothpick, mahal eh. Sir, busog pa naman po ako kaya water na lang sa akin. Kunwari busog pero gutom na talaga ako. Nakakaya at saka hindi ko kayang bigkasin yung iba. Give us your best signature dish and I want the best chef to cook for it, okay? And your best red wine also. Pagkasabi ni Sir Logan, umalis na kaagad yung waiter. Dapat tubig na lang yung akin, sir. Nanlisik naman yung mata niya. How many times should I tell you na call me Logan? Akala ko ba, sabi niya, pag kaming dalawa lang pwede. Ang gulo naman ng isang to. Maya-maya dumating na yung order namin at mukhang masarap. Tsaka bakit ang dami? Ang mahal siguro nito, no, Logan? Di man niya ako pinansin at nagsimula ng kumain. Pagkatapos, akala ko uuwi na kami, pero hindi pa pala. Saan naman kaya balak pumunta nito? Di na lang ako nagtanong para hindi niya rin ako sungitan. Ayos, di ba? Halos kalahating oras bago kami nakarating sa SNR. SNR? Anong gagawin namin dito? Sir? Ay, Logan pala. Bakit tayo nandito? Mamimili siya? Eh mukhang ang dami niyang gamit at pagkain sa kondot sa bahay niya. Will you please stop asking me those shit questions? Ngumiti na lang ako at bumaba na sa sakyan. Ano pong bibilhin niyo dito? Pwede naman siyang magpautos na lang, 'di ba? Bakit siya pa mismo? Himala. I will buy you some stocks para naman hindi ka na magkasakit. Natigilan ako sa sinabi niya. Ano daw? Nako, Logan, wag na. Doon lang ako sa afford ko. Eh kasi naman baka masaid pa yung pera ko. Besides, wala akong card. Well, this is the cheapest place I know to buy some stocks. Stop complaining. Just follow me. Di na ako nagulat na makapasok siya kahit walang card ng SNR. Eh di siya na.
Pero ano daw itong pinaka-cheap? Hindi ko alam kung matatawa ko, maiinis eh. Kumuha siya ng cart at nagsimulang mag-ikot. Seryoso ba to? Anong ginagawa mo, Logan? Yung ibang tao pinagtitinginan siya, lalo ng mga babae. Siguro akala nila artista. Sa totoo lang, mas gwapo pa nga siya sa mga artista na napapanood ko. Tatayo ka na lang ba dyan? Choose whatever you like, I insist. Pumili ako ng pinakamurang mga pagkain. Kasya na yata to sa akin isang buwan eh. Ang dami na. Logan, okay na to. Napatingin siya sa dala niyang cart. Nag-uumapaw na sa laman. 5,000 lang ang dala kong pera. Ibabalik ko na lang yung iba pag nagkulang. Who said you're gonna pay for this? Nung kape na yun nasa counter, kita kong kinikilig ang babae habang nakatingin kay Logan. Eh di siya ng gwapo? Ako na, Logan. Kasya naman siguro tong pera ko. Di naman niya ako pinansin at binigay sa babae yung card niya. My gosh, ang dami niyang cards. Halos nagunahan na sa wallet niya kung sinong unang lalabas. Paglabas namin, hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa ni Logan para lang sa sekretary niya. Bakit mo to ginagawa sa akin, Logan? Di ko na napigilang itanong. I said, stop asking me your shit questions. Hop in. Sinunod ko na lang yung sinabi niya. Ang hirap kasing hindi isipin o tanongin, di ba? Isang malaking bakit. Pero bakit parang ang saya ng puso ko? Ano ba tong nararamdaman ko? May tumatambol na naman. Thank you nga pala, Logan. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Di siya umimik dahil focus lang siya sa pag-drive. Natatakot ako sa pwedeng mangyaring kapalit. Natatakot ako na umasang mabait na siya sa akin. Inatid niya ako hanggang sa labas ng apartment na tinutuluyan ko. Thank you ulit. Ako nang bahala dito. Sabi ko sabay kuha ng mga pinamili namin. Masyado mabigat pero carry lang. Akala ko sasakay na siya sa kotse niya pero bigla niyang binuhat yung ibang bags. Naku Logan, ako na dyan. Sinamaan niya lang ako ng tingin kaya wala na ako nagawa pa. You think kayaan kong mag-isa mong buhatin lahat ng to? Ewan pero biglang may kung ano na naman akong naramdaman. Baka may sakit na ako sa puso. Wag naman sana. Shit, is this a house? My warehouse is even bigger than this house. Agad ko namang tinakpan ang bibig ni Logan dahil baka marinig siya ng may-ari at baka mapaalis na naman ako. Wala na akong tutuluyan. Shh! Huwag kang maingay, Logan, please. Baka marinig kayo, magalit pa yun sa akin. Di ko na alam kung saan ako titira pag pinaalis pa ako dito. Natigilan siya sa sinabi ko. Pagod na ako magpalipat-lipat ng upahan ko. Inalok ko muna siya ng tubig bago siya umalis. Tumanggi siya dahil daw pakapunan ng bakterya ang tubig dito. Rich kid nga eh. Pero bago siya umalis, ang sabi niya, aayusin ko raw ang mga gamit ko. Bakit naman kaya? Sinunod ko siya at inayos kong lahat ng gamit ko bago ko matulog. Ano na naman kayang trip ng mokong na yon? Thank God it's Sunday. 10 AM na pala. Napasarap ang tulog ko. Pagka-check ko ng phone ko, may message galing kay Logan. I'll pick you up later after my meeting with the board at 5 PM. Pack all your things. Nireplyan ko siyang okay dahil baka magalit na naman pag di ako nag-reply. Ang lakas ng sapak ng isang yon. Bakit naman kaya niya pinapaligpit lahat ng gamit ko? Ililipat niya kaya ako sa ibang apartment? Di naman siguro. Grabe naman na yon kapag ganon. 6 PM. Kakagising ko lang ulit. Ang sarap talagang matulog, lalo kapag walang iniisip na problema. Di ko na malayan may 6 missed calls pala si Logan. Patay. Yari na naman ako doon pagdating niya dito. Open this shit door, Catherine. Speaking of, tono pa lang niya, halatang galit na. I've been calling you but you're just ignoring it. Sabi na eh, para na namang toro na galit ang isang to. Sorry po, nakatulog kasi ako eh. Stop using po. Where is your stuff? Agad ko namang kinuha yung maleta ko at saka yung backpack ko, pati na rin yung shoulder bag ko. O diba, para mag-outing lang? Bakit mo pinaimpake lahat ng gamit ko? San ba tayo pupunta? Kasi naman kung mag-travel kami, masyado naman yatang marami tong dala ko. You are moving in my condo? Anong sabi niya? Nilipat ako sa condo niya? What the fudge? Anong kalulokohan na naman kaya? Anong naiisip ng laking to? Pero Logan, okay naman ako dito eh. Hindi mo talaga kailangan gawin pa to? At saka hindi ko siya makakasama sa isang bubong, no? Baka mamaya eh, kung ano pang gawing masama niya sa akin. Di naman sa pagiging assuming, nag-iingat lang talaga. Whether you like it or not, you are going to move. Anong gagawin ko? Hindi po pwede to, dahil hindi rin naman ako po pwedeng tumanggi, dahil boss ko siya. Po pwede naman po na kahit ano pa ang
Lumipat na lang sa mga kaibigan ko. Di naman niya ako pinansin at nagdire-diretso na lamang sa paglabas ng apartment. Hay, seryoso? Daig pa namin na magjowa eh. Bakit mo ba to ginagawa sa akin, Logan? Hindi mo ba alam na pinapahirapan mo yung isip at puso ko? Hindi ka naman ganito sa mga sekretary mo Pero bakit sa akin ganito? Sheting pala ka naman Do not assume too much. We're not living under the same roof. Pahiya much ako doon Kung kailan hindi na sa kanya, saan? Pero sabi mo 'di ba at your condo? Yeah, but it doesn't mean na sa mismong room ko. Idiot. Your room will be in front of mine. Ibig sabihin, meron na akong sariling kondo? Pero teka, wala akong pambayad nun. Yung mga sinasahod ko sa kanya, iniipon ko pa pandagdag sa bayarin na utang ko sa kanya Nako sir, wala po akong pambayad. Sa ibang apartment yun na lang po ako ilipat. Sobra naman siya. Talagang gusto niyang sairin ang pera ko. Don't mind it. Tipid niyang sagot habang nagmamaneho. Hindi ba't parang ang kapal naman ng mukha ko? Kasi naman ang dami ko na natanggap sa kanya. I am just doing it para hindi mo ako takasan sa utang mo. What? Hindi naman ako ganoong tao, no? Oo, mahirap lang ako pero hindi ko ugaling takasan ang pagkakamali ko. Natuto na ako. Halos 1 oras din mahigit bago kami nakarating sa kondo niya. Oo nga pala, siya ang may-ari nito. Buong akala ko sa isang kwarto lang kami magsasama. Parang ang assuming ko nga sa part na yun Pero nakakahiya. Para naman akong babaeng gustong gusto siyang perahan or abusuhin. Pero hindi naman Siya nga tong lapit ng lapit at pilit na ginugulo ang buhay ko. May nag-assist sa amin pagdating namin sa kondo. Pinindot niya yung button ng elevator sa 39th floor, which is the floor kung saan ang condo room niya. Kaya mo naman palang tumahimik? Nagulat ako nang sabihin niyo ni Logan sa akin. Kasi naman, hindi ako nakapaniwala hanggang ngayon. Titira ako sa kondo? This is going to be your room. Here is your card. Do you know how to use this? Tinignan ko yung card. Ang alam ko, itatap lang to para mascan para mawala yung lock. Tama naman, di ba? Nag-nod na lang ako sa kanya. Tama siya. Katapat ko lamang ang room niya. Mukhang mas madalas ko pa siyang makikita. Ano ba itong totoong nararamdaman ko? Para may nagpa-party sa loob ng katawan ko, lalo na sa bantang puso ko. Shit talaga, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko Unpack your things. For sure, mas komportable ka dito unlike that apartment. Pagkasabi niya noon, umalis na siya. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa mga utang na loob ko sa kanya. Mamaya na lang pagkaayos ko ng gamit ko. Nilibot ko yung tingin ko. Ang ganda-ganda as in. Tapos yung view sa labas kitang-kita. Yung kama tamang-tama lang ang lambot. Ang sarap higaan. Halos magtatalon na ako sa kama dahil ngayon lang ulit ako makakaranas ng ganito. Inayos ko na rin pati yung stocks ko na binigay niya sa akin. Ilalagay ko na sana sa closet ko yung mga damit ko, pero laking gulat ko dahil may mga nakalagay na doon. Ang gaganda! Pero kanino to? May mga dress, skirt, blouse, high heels, pati mga pambahay na mukhang pang-alis na rin ay meron. Nakakaloka naman na nakaiwan ito dito. Maya-maya pa nakareceive ako ng message from Logan. I already bought some garments for you. Wear it or else I will fire you. No excuses or questions. Sa akin lahat ng to? Sobra naman palang bait ni Logan. Bakit sabi nila marademonyo daw ang ugali? Ibang-ibang nakikita ko ngayon kumpara sa sabi-sabi nila. Nagdesisyon ako maglibot-libot muna sa ibaba dahil wala naman akong gagawing iba. Grabe, sobrang yaman siguro nitong si Logan. Kano na kaya kalaki ang pera niya? Kaya rin siguro maraming babaeng gusto niyang mapangasawa dahil na rin sa yaman niya. Oo nga pala, hindi ko pa nasasabi sa dalawang bruha na wala na ako sa apartment. Penigurado pupunta agad yung dalawa na yon kapag nalaman nila na dito na ako tumutuloy sa kondo ng isang Logan Navarro. Where's the file that I gave to you last Friday? I need it. Now? Galit na sabi ni Logan sa isang manager na nandito ngayon sa office niya. Halatang takot na takot yung babae. Sir, akala ko po kasi hindi yun yung file na kailangan nyo, kaya hindi ko na po alam kung saan ko na ilagay. Biglang tumayo sa swivel chair niya si Logan. What did you say? You mean you lost it? Huh? Shit, I need to sign that paper for Pete's sake. Naiiyak na yung babae kaya hindi na siya makasagot kay Logan. I'm really sorry, Sir Logan. I will find it again. Kulang na lang maglumuhod siya sa harap para patawarin siya. Logan,
You don't have to because you're fired. I don't need a shit employee. What I need is someone who can help me to uplift this company. Sir, please let me find it again for the last time, please? I was supposed to curse at her when Catherine suddenly came in front of me. What is she planning to do? Sir Logan, wala naman pong taong perpekto. Lahat po pwedeng magkamali at saka baka na-misplace lang po ni ma'am. Pagbigyan niyo na po siya. Is she serious? But I just ignored what she have said. My decision is final, Miss Sanchez, so back to your seat or else I'm going to fire you too. I saw how she winded her eyes. She's really beautiful even when she's not wearing any makeup. Just a little tip of her lipstick is already enough to make her more beautiful. Wait, what did I just do? Stop saying that to your mind, Logan. Sana binigyan mo ng chance yung tao. Mukha namang di niya sinasadya. She said while she is reading something. I pull my drawer and get my favorite wine. Hep? Sir, bawal yan. Pag trabaho, dapat trabaho lang, walang kasamang alak. She grabbed my wine glass. Can you just mind your own business? But instead of listening to me, she put my wine back to my drawer. What is happening to me? I must be angry to her at this time. Logan, pwede namang itong inumin mo. Nakaka-hyper pa. Ito lagi ang iniinom ko kaya ako ganito eh. Then she gave me a chocolate drink. Yan. Dapat yan ang iniinom mo. Huwag ka mag-alala, Logan. Masarap yan. I don't know why my heart is beating faster when I always saw her genuine smile. Am I in love with this woman? I really need to drink some alcohol. Sir, remind ko lang po, 10 minutes na lang po before your presentation to the board. I remembered what she had said that I need to take a break just for a while to have some detox. Should I plan a 1-week vacation? Maybe. I'll think of it. Sir, narinig niyo po ba yung sinabi ko? Yes. I also heard that you're calling me sir for the second time. Ay, sorry po. Logan pala. And this will be the last time that I will tell you that don't use the word po because it sounds old. In fact, I'm just 5 years older than her. Ginagalang lang kita, Logan. Tsaka syempre, mas matanda naman talaga siya sa akin, kaya dapat may po. You can respect me even without using that word. Di na lang ako umimik dahil baka uminit lang ang ulo niya sa akin. Kasi naman, Catherine, sumunod ka na lang sa sinasabi niya, total, malaki na ang utang na loob mo sa kanya. Naglaro ako sa cellphone ko nang biglang may lumitaw na message galing kay Ava. Hoy bakla, wala ka na pala sa apartment mo. Nandito kami ni Gianna, gaga ka. Di mo sinabi lumipat ka na? Oo nga pala. Ay sorry, hindi ko nasabi. Biglaan kasi. Mamaya ko na lang sabihin pag nasa bahay na ako. Syempre, pa-mysterious muna. Tsaka baka mauna pa sa akin ng mga yon, magkamali pa ng pasok. Who are you talking to? Chismosong tanong ni Logan. Mga kaibigan ko. Tinatanong saan ako nakatira? Then tell them that you're staying in my condo. Opo, pero mamaya ko nasasabihin. Hindi pa maniniwala yung mga yun eh. Di na ako pinansin ni Logan at dumiretso na sa board meeting.